Alright, good morning, good afternoon, good evening once again to everyone, especially those at the other side. There is no time and space between us. There is only this present moment. We are one. We are now on diary entry number 872 on January 7, 1937. During the holy hour, the Lord allowed me to taste His passion. I shared in the bitterness of the suffering that filled His soul to overflowing. Jesus gave me to understand how a soul should be faithful to prayer, despite torments, dryness, and temptations. Because oftentimes, the realization of God's great plans depends mainly on such prayer. If we do not persevere in such prayer, we frustrate what the Lord wanted to do through us or within us. Let every soul remember these words. And being in anguish, he prayed longer. I always prolong such prayer as much as is in my power and in conformity with my duty. Sa debosyon sa banal na oras, pinahintulutan ako ng Panginoon na matikman ang kanyang pagpapakasakit. Nakikibahagi ako sa kapaitan ng pagdurusa na pumupuspos at nag-uumapaw sa kanyang kaluluwa. Ipinaunawa sa akin ni Jesus kung paano maging matapat ang kaluluwa sa pananalangin sa kabila ng mga pait, katigangan, at mga tukso. Sapagkat madalas ang pag-unawa sa kadakilaan ng plano ng Diyos ay nakasalalay pangunahin sa ganoong pananalangin. Kung hindi natin pagsusumikapan ang ganoong mga pananalangin, binipigo natin ang Diyos sa kanyang nais na gawin sa atin o sa ating kalooban. Hayaang maalala ng bawat kaluluwa ang mga salitang ito. Sa kanyang pagdadalamhati, lalo niyang pinag-igting ang pananalangin. Palagi kong pinatatagal ang pananalangin nang ipinahihintulot ang aking kapangyarihan at nang ipinahihintulot ang aking tungkulin. First, Faustina was again having communion with God. At sa kanyang immersion o pagkakalubog sa ating Panginoon, she received the enlightenment on the value of prayers, lalong-lalo na sa panahon na mga may pinagdaraanan tayo, yung mga tukso, yung mga pagpapakasakit, lalo na yung spiritual dryness. Ang spiritual dryness kasi hindi mo malaman ang pinagmulan, hindi mo alam kung bakit nagkakaganoon, basta hindi mo nalang maramdaman ang Panginoon. So yun ang pinakamahirap sa lahat. You felt being abandoned. You are left on your own sufferings. Sa mga ganong pagkakataon, isa lang ang solusyon na ibinigay sa atin ni Faustina. Sinabi rin sa kanya ni Jesus. Ang solusyon sa mga panahon na kapag dumaraan tayo sa ganong mga situation, the solution is intense prayer. Malalim, mahaba, no? Hindi yung ordinaryong pananalangin na pagkatapos mong masambit sa Panginoon ng iyong kalooban, tapos na. Hindi ganon. So, mas lalo mo pang dapat pagsumikapan na maging matagal sa pananalangin. At habang tumatagal ka sa iyong pananalangin, hindi mo mamamalayan that you are already communing or
have a union with God. At sinasabihan ka niya kung anong dapat mong gawin. Again, ang prayer talaga, napaka-makapangyarihan. Sapagkat ang ating pananalangin ay nag-uugnay sa atin, sa atin sa Panginoon, sa Diyos. It is our way of conversation with God. Yung pakikipag-usap natin sa Panginoon, nagkakaroon ng saysay sa pamamagitan ng panalangin. We are indeed or truly connected to God. Words cannot explain so much about it, but we can feel it. Alam natin sa pamamagitan ng ating panalangin, nakakausap natin siya. Only that, we're having difficulty understanding what the Lord is saying to us. In the case of Faustina, yung pagkakalubog niya sa panalangin, nagkakaroon siya ng visions. Nagiging bukas ang maraming bagay. Open book yung libro ng buhay. Book of Life. Bubuksan. Eh sa atin, hindi natin alam paano i-access yung Book of Life. No? But the key to opening the Book of Life is to be worthy. Paano magiging worthy? It is by completely cleansing ourselves. Pag malinis na tayo, kakaroon din tayo ng kakaibang experience. Kanya lang, kaya tayong malinis na after halimbawa confession. Dapat matagal tayong yung hindi magkakamali or sa state of grace. Kasi even after confession, kung tayo ay magkakamali na naman or will be repeating the same mistakes, ang hirap yung hindi talaga tayo magkakaroon ng simultaneous union with the Lord. Hindi tayo mabubuksan ang isipan. Hindi magiging malapit. At yung kanyang mga inspirations na sinasabi sa atin, hindi natin gaano mahihiwatigan. So, consistency ang kailangan upang maging malinaw yung sarili natin at makita natin, ma-access natin kung ano ang nakatala sa Book of Life. The Book of Life, by the way, contains not just the past. Hindi ito katulad ng diary natin na nakasulat yung mga nangyayari sa atin. At yung future ay parang ano lang, no? Visualization. Yung Book of Life, simultaneously, andun lahat. The past, the present, and the future. Kaya nga, na-access ni Faustina yan. She can go all at once, all at the same time to the past, to the future, and go back to the present moment. So, dito sa kaniyang entry today, ang inaccess niya ay yung past, which happened several years ago. Yun yung pagpapakasakit ni Jesus. And she was able to vividly see the scene. Nakita niya. Hindi lang yun. Hindi lang niya nakita yung eksenang yun. She was also able to experience the pain that Jesus felt on that day. It may not be the entire pain, but significant pains na naranasan niya. At ipinagkaisa niya sa Panginoong Yesus. That is the power of intense prayer. And then, this realization that prayer works, especially during times of torments, trials. Isang isang pagpapatunay lamang na
Sa panahon, kailangan natin ng gabay, ng makakausap, lahat ng mga pansin na kinakailangan natin. Isa lang makapagbibigay sa atin ng satisfaction. At ito ay yung mahaba nating pananalangin sa Panginoon. Yes, it is a form of sacrifice. Kailangan magsakripisyo ng isang kaluluwa upang makita ang mga bagay na hindi naman ipinakikita normally to all of us. But the soul will be given a chance to see it, and be able to prepare. No? Kasi pag alam mo na yung mangyayari, you will be able to prepare and be saved. Yun ang no? Yun yung tinatawag na merit or reward for spending time with the Lord. Ikaw hindi natin magagawa yan sa loob ng kapilya o simbahan or sa adoration chapel or even in the mass. Pwede natin magagawa. We can always find a sacred space within us. Isang tabi, mananahimik lang tayo. And things will be okay. Hanggang sa magising na rin tayo. Tapos na, no? Magising na tayo na nakabalik na tayo sa kasalukuyan. At ipinapaalala lang sa atin yung mga salita ng panahon na nasaan na siya, Gethsemane. And being in anguish, she prayed longer. Habang natutulog yung kanyang mga apostol, at marami sa inyo malamang natutulog na rin ngayon, ano? Habang natutulog ang mga apostol, patuloy na nananalangin si Jesus. Nagninilay, umapatakang pawis sapagkat nalalapit na ang pag-aalay niya ng buhay. And again, being in anguish, she prayed longer. Kaya nakayanan niya yung pagpapakasakit na iyon. Sobrang siya lang, no? It is really reserved to Him. All the pains and sufferings, no one can compare. Hindi natin pwedeng sabihin sa Kanya, ako din duman sa gano'n. Kay Jesus ka lang kasi yung ganoong torture and pains reserved for Him. Inihanda ang kanyang kaluluwa para doon. Pero kahit handa na yung kaluluwa niya, nanalangin pa rin siya, humingi ng lakas. So whenever we go through certain difficulties, pray, pray, pray. Yun din yung time na tutoksohin ka na huwag ka nang manalangin. Wala namang mangyayari dyan sa panalangin mo. Dito ka na lang. Enjoy life ka na lang. Biyahe-biyahe. Or have party with friends. Ganon, no? Ililigaw ka. Pero, kapag patuloy tayo nanalangin, iiiwas na tayo doon actually sa makita na natin kung ano dapat natin gawin. Everything is in accordance with the will of God. Hindi natin matatawaran ng Kanya kalooban sapagkat He sees everything, the past, the present, and the future, all simultaneously. Nakikita niya. So we can only trust in the Lord. We pray, we trust in Him, and in return, He gives back. Binibigay niya ang kanyang awa sa pamamagitan ng mga grasya na maaari niyang ipagkaloob na naaayon sa kanyang banal na kalooban.